Ngayong nairaffle na po ng Sandigan Bayan ang mga kasong may kinalaman sa PDAF scam, inaasahang pag-aaralan muna ng mga mahistrado ang mga kaso sa susunod na 10 araw bago makapagpalabas ng warrant of arrest. Pero posible raw na maantala pa yan dahil sa kabi-kabilang mosyon na inihain ng mga akusado. Saksi si Bernadette Reyes. 1, 2, 3, 5. Ang mga bolang ito ang nagdikta kung anong mga dibisyon sa Sandigan Bayan ang hahawak sa mga kasong hinaharap ni Senator Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada, Bong Revilla at iba pang sangkot sa pork barrel scam. Si Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahita napapikit nang mapunta sa 3rd Division na kanyang pinamumunuan ang 16 na plunder at graft cases laban kay Enrile at mga kapwa-akusado. Was it a surprise po ba sa inyo? Nabunot ninyo yung number ninyo? Oh, I was hoping na hindi yung division namin ang mabubunot. Bakit po, ma'am? Napunta naman ang 12 kasong plunder at graft charges laban kay Estrada at iba pang akusado sa 5th Division na pinamumunuan ni Justice Roland Jurado. Habang ang 17 kaso laban kay Senador Bong Revilla at ibang mga akusado ay didinggin ng 1st Division ni Justice Efren de la Cruz. Hindi kalahok sa bunutan ng 4th Division ni Justice Gregory Ong na nag-inhibit dahil iniimbestigahan siya ng Supreme Court matapos iugnay kay Napoles. Ayon sa Ombudsman, si Revilla may pinakamalaki nakuhang kickback na nagkakahalaga ng 224 million pesos. Si Enrile, 172 million pesos, habang si Estrada, 183 million pesos. Wala namang nakikita ang problema ang Sandigan Bayan kung pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng Ombudsman na magtayo ng 2 special division sa Sandigan Bayan na puro pork barrel scam cases lang ang tututukan. Kung ano man ang mangyari sa regular divisions, it will remain valid. Kung ano man ang status ng kaso nung ilipat, doon lang mag-uumpisa yung doon sa special division. Inaasang 10 araw pag-aaralan ng mahukom ang mga diring-ginilang kaso bago sila mag-issue ng arrest warrant laban sa mga akusado. Pero pwede pang magtagal ang pagpapaaresto dahil re-resolbahin pa ang kabi-kabilang mosyon na inihain na ng mga akusado. Kabilang ang mosyon ni Enrile na maibasura ang kanyang kaso o payagan siya makapagpiyansa dahil sa mahina raw na ebidensya laban sa kanya. Ang kapwa-akusado at dating Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes naghain ng motion to suspend proceedings. Kawala naman ang batayan ng kaso ang basihan ng motion on the issue of probable cause ni Estrada. Pero kung matuloy ang pagdinig, kumpiyansa naman ako sa kahit na ng pandinig ng kaso ko, pinilit nila na kasuhan kami ng plunder. Pero wala naman talagang plunder. Habang si Revilla may motion for judicial determination of probable cause at hiniling ding ipagpaliban o suspindihin ang pagdinig sa kaso. Yun yung pinagdadasal natin na sana'y mapunta ito sa patas na west. Pero ganun pa man, nakahanda ako. Bumuelta rin si Revilla sa bahagi ng Independence Day speech ni Pangulong Noynoy Aquino nitong Huwebes. Salamat sa inyong Natila pa sa ring sa pagpapalabas ni Revilla ng music video kung saan siya mismo ang kumanta. Piliin ang mga kandidatong kayang ipaglaban ang interes ng bawat mamamayan sa harap ng anumang hamon. Hindi natin kailangan na magaling bumigkas ng script, mahusay sumayaw o kaya magaling kumanta. Baka nakakalimutan niya na ang kapatid niya ay isang malaking naitulong din sa kanya na nagmula din sa show business. At ang mga sumuporta din sa kanya ay mga singers, mga artists, mga artista. Kumbaga, huwag niya maliitin. What the President was trying to say is that qualification should not be limited to that and that more should be considered when someone puts himself or herself up for election in whatever level. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.